Alam mo ba na ang pinakamatagumpay na mga tao ay madalas yung mga hindi mo mapapansin sa kalsada dahil sa sobrang simple ng kanilang pamumuhay? Maraming Pilipino ang pagod na sa cycle ng isang kahig, isang tuka. Pero lingid sa kaalaman ng marami, may mga tahimik na palang yumayaman dahil sa tamang mindset at disiplina. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga sikretong senyales na ikaw ay nasa landas na patungo sa financial freedom nang hindi kailangang mag-ingay. Siguraduhin na tapusin mo ang video na ito hanggang huli dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magsisilbing susi sa iyong pangmatagalang tagumpay. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Ang pagbabago ng prioridad at pagpili sa assets over access. Ang unang malaking senyales na yumayaman ka na ng tahimik ay kapag nagbago na ang tingin mo sa pera at sa mga gamit na binibili mo. Dati siguro ay excited ka tuwing sasapit ang sahod dahil naiisip mo agad kung anong bagong sapatos o gadget ang ireregalo mo sa sarili mo bilang reward. Pero ngayon, imbes na add to cart ang unahin mo, mas tinitingnan mo na kung paano mapapalago ang pera mo. Ito ang tinatawag nating assets over access mindset, kung saan mas mahalaga sa iyo na may control ka sa iyong financial future kaysa sa magkaroon ng access sa mga latest na uso o luho na mabilis din namang mawala ang halaga. Kapag ganito na ang takbo ng utak mo, ibig sabihin ay naiintindihan mo na ang tunay na laro ng pera ay wala sa hitsura kundi nasa stability ng iyong bulsa. Hindi ka na basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin o sa tinatawag nating impulse buying dahil mayroon ka ng sinusunod na sistema. Isang practical na paraan na ginagawa mo ngayon ay ang 48 hours rule kung saan pinapatulog mo muna ang desisyon bago bumili ng isang bagay na hindi naman basic necessity. Sa loob ng 48 hours na iyon, tatanungin mo ang sarili mo kung ito ba ay asset na magbibigay sa iyo ng balik o liability na kukuha lang ng pera sa ipon mo. Kapag napatunayan mong hindi ito makakatulong sa long-term goals mo, kampante mong naisasara ang app o nailalapag ang item ng walang panghihinayang. Ang disiplinang ito ang nagpapatunay na mas priority mo na ang long-term peace of mind kaysa sa short-term excitement ng paggastos. Dahil dito, mas pinipili mo na ang quality over quantity sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa halip na bumili ng 10 murang t-shirt na mabilis lumubay o masira, mas gusto mo nang mamuhunan sa iisang dekalidad na gamit na tatagal ng maraming taon. Naiintindihan mo na ang konsepto na ang pagiging kuripot sa maling paraan ay madalas na nagre-resulta sa mas malaking gasto sa huli. Ang pagpili sa matibay at sulit na gamit ay isang form ng pagrespeto sa pinaghirapan mong pera. Hindi mo na kailangang patunayan sa ibang tao na marami kang gamit. Sapat na sa iyo na alam mong ang bawat sentimong inilalabas mo ay napupunta sa mga bagay na may tunay na value at hindi mo kailangang palitan agad. Ang pinakamalinaw na part ng pagyaman ng tahimik ay ang pananatili sa isang low-key lifestyle kahit na tumataas na ang iyong income. Habang ang ibang tao ay naguunahan sa pag-upgrade ng kanilang lifestyle o tinatawag nating lifestyle creep tuwing may promotion o bonus, ikaw naman ay mas pinipiling panatilihin ang iyong simple living. Hindi ka na naaakit na bumili ng sasakyan na hindi mo pa naman kailangan o lumipat sa kondo na hindi mo pa afford ng cash. Ang layunin mo ay magkaroon ng gap sa pagitan ng kinikita mo at ginagastos mo. At ang gap na iyon ay diretso sa iyong mga investment gaya ng Pag-ibig MP2 o kaya ay isang small business. Ang pagiging low-key ay hindi pagiging madamot sa sarili kundi pagiging matalino para sa iyong future self na hindi na kailangang magtrabaho habang buhay. Para maging mas specific ang iyong progress, kailangang simulan mo ang pag-track ng bawat piso sa pamamagitan ng budgeting apps o kahit isang simpleng notebook. Siguraduhin na at least 20% ng iyong monthly income ay napupunta sa assets o investments bago mo pa man isipin ang iyong mga bayarin at luho. Kapag nakita mong lumalaki na ang iyong net worth pero ang iyong lifestyle ay nananatiling simple at functional, doon mo mararamdaman ang tunay na kapangyarihan ng pagyaman nang walang kaingay-ingay. Iwasan ang pag-post ng bawat purchase
sa social media para hindi ka rin maging target ng mga taong gustong umutang o mang-scam. Tandaan na ang tunay na yaman ay ang pera na hindi nakikita ng iba dahil ito ay nakatago at patuloy na nagtatrabaho para sa iyo at sa pamilya mo. Aral 2. Ang pagpapahalaga sa oras at pagkamit ng tunay na peace of mind. Ang ikalawang malaking senyales na yumayaman ka na ng tahimik ay kapag ang pinakamahalagang currency para sa iyo ay hindi na lamang pera kundi ang iyong oras. Sa modernong mundo natin ngayon, napakadaling maubos ng oras sa mga bagay na wala namang kabuluhan o sa pagtatrabaho ng sobra para lang makasabay sa uso. Pero bilang isang taong matalino sa buhay, naintindihan mo na ang pera ay pwedeng kitain ulit pero ang oras na lumipas ay hinding-hindi na babalik. Kaya naman, mas nagiging mapili ka na sa kung saan mo ibinubuhos ang iyong atensyon at lakas. Ang pagkakaroon ng control sa sariling schedule, ang isa sa pinakamalaking flex ng isang taong tunay na nagtatagumpay dahil hindi ka na alipin ng bawat notification o utos ng ibang tao na walang kinalaman sa iyong growth. Dahil dito, natutunan mo na ang sining ng pag-set ng boundaries o ang paglalagay ng hangganan sa iyong pakikipagkapwa-tao at sa trabaho. Dati ay nahihirapan kang tumanggi sa mga aya ng barkada na uminom o gumala kahit alam mong wala na ito sa budget mo at puyat ang aabutin mo kinabukasan. Ngayon, kampante ka ng magsabi ng no nang hindi nakakaramdam ng guilt dahil alam mong ang oras na ititipid mo ay ititira mo para sa iyong pahinga o para sa iyong mga side hustle. Ang pagtanggi sa mga unproductive na lakad ay isang form ng self-love at financial discipline. Hindi mo na kailangang sumama sa bawat set para lang masabing updated ka sa chismis o para lang maging in sa grupo dahil mas mahalaga sa iyo ang katahimikan ng iyong isip. Isa pang praktikal na senyales ay ang konsepto ng paid convenience kung saan hindi ka na nanghihinayang magbayad ng extra para makatipid ng oras. Halimbawa, imbes na mag-commute ng 3 oras na nakakapagod at nakakaubos ng pasensya, mas pipiliin mong magbayad ng kaunti para sa mas mabilis na transportasyon kung ang kapalit nito ay mas maaga kang makakauwi para makasama ang iyong pamilya o makapagtatrabaho sa iyong online business. Tinitingnan mo ang paggastos na ito bilang isang investment dahil ang oras na nasave mo ay ginagamit mo para sa mga high-value activities. Naiintindihan mo na ang bawat oras mo ay may katumbas na halaga. Kaya kung ang isang task ay pwedeng i-outsource o ipagawa sa iba sa murang halaga, mas pipiliin mong gawin iyon para makapag-focus ka sa mas malalaking plano mo sa buhay. Ang emosyonal na aspeto ng pagyaman ng tahimik ay makikita sa iyong emotional stability tuwing nakakakita ka ng mga achievements ng ibang tao sa social media. Dati ay baka nakakaramdam ka ng inggit o FOMO o fear of missing out kapag nakikita mong nasa ibang bansa ang mga kakilala mo o may bagong sasakyan ang pinsan mo. Pero ngayon, nakakangiti ka na lang at masaya para sa kanila dahil alam mong mayroon kang sariling timeline at sinusunod na plano. Hindi ka na nagmamadali na makipag-unahan sa karera ng iba dahil ang kompetisyon mo na lang ay ang sarili mo kahapon. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng mindset ay nagbibigay sa iyo ng matinding focus para tapusin ang iyong 5-year plan o 10-year plan nang walang distraction mula sa labas. Bilang isang specific actionable guide para sa aral na ito, simulan mong i-audit ang iyong screen time sa cellphone araw-araw. Kung makikita mo na gumagastos ka ng 3 to 4 hours sa panonood ng mga walang kwentang videos o pakikipag-away sa comment section, putulin mo ito at ilipat ang oras na iyon sa pag-aaral ng isang high-income skill gaya ng digital marketing o financial management. Ugaliin din na magkaroon ng deep work schedule kung saan sa loob ng 2 hours ay wala kang ibang gagawin kundi ang mag-focus sa iyong pinakamahalagang project nang walang istorbo. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong matatapos ang iyong mga goals at mas marami kang matitirang oras para sa tunay na mahalaga gaya ng kalusugan at pamilya. Tandaan na ang tunay na mayaman ay ang taong may hawak sa sarili niyang oras at hindi ang taong maraming pera pero walang oras na mag-e-enjoy dahil pagod at stress palagi. Aral 3, ang pagbuo ng invisible safety net at financial security. Ang ikatlong senyales na yumayaman ka na ng tahimik ay ang pagkakaroon ng matibay na pundasyon o ang tinatawag nating invisible safety net.
Maraming tao ang mukhang mayaman sa labas dahil sa mga suot nilang branded na damit o dala nilang mamahaling cellphone, pero sa totoo lang ay isang kahig isang tuka pa rin sila kapag nawalan ng trabaho o nagkaroon ng emergency. Ikaw naman, kahit simple lang ang hitsura mo sa labas, kampante ka dahil alam mong mayroon kang sapat na ipon na hindi nakikita ng publiko. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang kaya mong ipakita, kundi sa kung gaano kakatagal mabubuhay nang hindi nagtatrabaho kung sakaling huminto ang pasok ng pera sa iyo. Kapag mas masarap na ang tulog mo sa gabi dahil alam mong protektado ka, iyan ang tunay na pag-unlad. Isang malaking bahagi ng aral na ito ay ang pagiging debt-free o ang pag-iwas sa anumang uri ng utang na hindi naman nakakatulong sa iyong paglago. Ang taong yumayaman ng tahimik ay naiintindihan na ang utang ay parang anay na dahan-dahang umuubos sa iyong kinikita, lalo na ang mga high-interest loans gaya ng credit card debt o ang mga sikat na 5-6 sa ating bansa. Masigasig mong binabayaran ang iyong mga obligasyon at gumagawa ka ng paraan para tuluyan ng maputol ang cycle ng pangungutang para lang sa luho o pang-araw-araw na gastos. Ang pagiging malaya sa utang ay nagbibigay sa iyo ng leverage para gamitin ang iyong pera sa mga bagay na talagang mahalaga at magpapadami pa ng iyong kayamanan sa hinaharap. Dahil dito, mas pinahahalagahan mo na ang privacy pagdating sa iyong mga pinansyal na tagumpay. Hindi mo na nararamdaman ang pangangailangan na ipagsabi sa mga kamag-anak, kapitbahay o kahit sa social media kung magkano na ang eksaktong laman ng iyong bank account o ang laki ng iyong sahod. Alam mo na sa oras na ipagsigawan mo ang iyong yaman, nagiging target ka ng mga taong gustong makihati sa pinaghirapan mo ng walang effort. Ang pagiging tahimik tungkol sa iyong pera ay isang paraan para maprotektahan ang iyong peace of mind at ang iyong mga relasyon sa ibang tao. Mas gusto mo pang isipin nila na sapat lang ang kinikita mo, habang ang totoo ay mas malaki pa ang iyong savings kaysa sa pinagsama-samang gastos ng mga taong nagpapakitang tao. Para sa isang specific actionable guide, kailangan mong simulan o buuin ang iyong emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung ang gastos mo sa isang buwan para sa pagkain, renta at kuryente ay 20,000 pesos, dapat ay mayroon kang at least 60,000 to 120,000 pesos na nakatabi sa isang hiwalay na account. Ang perang ito ay hindi pwedeng galawin para sa bakasyon o bagong sapatos. Gagamitin lamang ito sa mga totoong emergency gaya ng biglaang pagkakasakit o pagkawala ng hanap buhay. Ang pagkakaroon ng pondong ito ang magsisilbing iyong bulletproof vest laban sa mga hamon ng buhay, kaya hindi ka na kailangang mangutang o humingi ng tulong sa iba tuwing may problema. Sa huli, ang aral na ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong mga limitasyon, lalo na pagdating sa pagtulong sa pamilya at kaibigan. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging matulungin, pero ang taong yumayaman ng tahimik ay marunong mag-set ng limitasyon para hindi maubos ang sarili. Hindi ka na nagiging ATM ng pamilya na laging handang magbigay kahit ikaw na ang nawawalan, kundi nagtatabi ka muna para sa iyong sariling seguridad bago tumulong sa iba. Tinatawag itong calculated generosity kung saan tumutulong ka mula sa iyong excess at hindi mula sa iyong basic needs. Sa ganitong paraan, mas nagiging sustainable ang iyong pagtulong at mas napoprotektahan mo ang iyong financial future habang nagiging mabuting ehemplo sa mga mahal mo sa buhay. Aral 4. Pag-invest sa sarili bilang pinakamalakas na asset sa pagyaman. Ang ika-4 na senyales na yumayaman ka na ng tahimik ay kapag na-realize mo na ang pinakamahalagang investment na pwede mong gawin ay hindi sa lupa o sa ginto, kundi sa sarili mong kakayahan at kaalaman. Sa ating bansa, maraming tao ang umaasa lang sa swerte o sa kung anong ibibigay ng kapalit na pagkakataon, pero ikaw ay nagsisimula ng gumawa ng sarili mong swerte sa pamamagitan ng pag-aaral. Mapapansin mo na ang iyong mga pinapanood sa YouTube o Facebook ay nagbago na mula sa mga drama at chismis tungo sa mga educational content na nagtuturo tungkol sa sales, marketing o financial management. Ang pagbabagong ito sa iyong content diet ay isang malinaw na indicator na ang utak mo ay nakaprogram na para sa pag-unlad at hindi na lang para sa panandaliang aliw.
Dahil dito, nagiging mapili ka na sa iyong mga ginagawa at masigasig ka sa tinatawag nating skill diversification o ang pagpapaunlad ng iba't ibang kasanayan. Hindi ka na kontento sa iisang source of income lamang dahil alam mong ang mundo ay mabilis magbago at kailangang marami kang alam na paraan para kumita. Maaaring nag-aaral ka ngayon ng tungkol sa freelancing, e-commerce o kaya ay pag-aaral ng bagong lengguwahe para mas lumaki ang iyong value sa market. Ang taong yumayaman ng tahimik ay laging nagtatanong kung ano pa ang pwede niyang matutunan para mas maging produktibo at mas maging kailangan ng maraming tao. Ang bawat bagong skill na natututunan mo ay parang dagdag na armas sa iyong arsenal na magagamit mo para mapataas ang iyong income sa hinaharap. Kasama rin sa pag-invest sa sarili ang pag-aalaga sa iyong kalusugan dahil naiintindihan mo na ang health ay tunay na wealth para sa mga taong gustong maging matagumpay sa long term. Mapapansin mo na mas pinipili mo ng matulog ng sapat kaysa magpuyat sa panonood ng mga series at mas nagiging conscious ka na sa mga pagkaing ipinapasok mo sa iyong katawan. Alam mo kasi na ang pagkakasakitid ay isa sa pinakamalaking gastos na pwedeng sumira sa iyong financial plan at pwedeng umubos sa lahat ng iyong naipon. Ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama ay hindi na lang usaping pampaganda ng katawan, kundi isang strategic move para masigurado na mahaba ang iyong buhay at may lakas ka para i-enjoy ang mga bunga ng iyong pinaghirapan. Para sa isang specific actionable guide sa aral na ito, kailangan mong maglaan ng kahit 30 minutes hanggang 1 hour araw-araw para sa self-education. Pwede kang makinig sa mga podcasts habang nagko-commute, magbasa ng mga business books bago matulog, o kumuha ng mga online courses sa mga platforms gaya ng Coursera o Udemy. Siguraduhin na ang natututunan mo ay mga high-income skills o yung mga skills na may mataas na demand sa buong mundo gaya ng coding, copywriting o financial analysis. Kapag na-apply mo ang mga natutunan mo at nakita mong tumataas ang iyong hourly rate o ang profit ng iyong business, doon mo mapapatunayan na ang pag-invest sa sariling utak ang may pinakamataas na return on investment sa lahat. Sa huli, ang pagyaman ng tahimik sa pamamagitan ng kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng isang uri ng confidence na hindi kayang nakawin ng kahit sino. Hindi ka na natatakot na mawalan ng trabaho o bumagsak ang business mo dahil alam mo sa sarili mo na dala mo ang skill na kailangan para bumangon at kumita ulit. Ang ganitong uri ng kapanatagan ay hindi nabibili ng kahit anong material na bagay at ito ang naghihiwalay sa iyo sa mga taong umaasa lang sa koneksyon o sa tadhana. Patuloy ka lang maging estudyante ng buhay at huwag hihinto sa pagtatanong dahil ang taong pinakamaraming alam ay siya ring taong may pinakamaraming opsyon sa buhay. Tandaan na ang iyong bulsa ay mapupuno lamang kung ang iyong isip ay patuloy na lumalawak at tumatalas araw-araw. Aral 5. Ang mindset ng pagbibigay ng may disiplina at pagbuo ng legacy. Ang ikalima at huling senyales na yumayaman ka na ng tahimik ay kapag ang konsepto mo ng pagtulong ay nagbago na mula sa emosyon patungo sa pagkakaroon ng sistema. Maraming Pilipino ang nadadala sa awa kaya nagbibigay sila hanggang sa sila na mismo ang mawalan, pero ikaw ay natututo na ng tinatawag nating calculated generosity. Naiintindihan mo na para maging tunay na kapaki-pakinabang sa ibang tao, kailangan mo munang maging matatag ang sariling pundasyon. Ang kakayahan mong tumulong sa iyong pamilya, simbahan o charity nang hindi kinakabahan sa susunod mong kakainin ay isang malakas na indicator na ang iyong cash flow ay hindi na lamang sapat para sa iyo, kundi may sobra na para sa iba. Dahil dito, mas pinahahalagahan mo na ang pagbibigay ng pagkakataon kaysa sa pagbibigay lang ng limos o handouts sa mga taong humihingi ng tulong. Ang taong yumayaman ng tahimik ay mas gustong maging mentor o magturo ng paraan kung paano mangisda kaysa magbigay lang ng isda araw-araw. Maaaring tinutulungan mo ang isang kamag-anak na makapag-aral ng skill o binibigyan mo sila ng puhunan sa maliit na business imbes na padalhan lang sila ng panggastos buwan-buwan. Ang ganitong paraan ng pagtulong ay mas legit at praktikal dahil layunin nitong putulin ang cycle ng dependency at tulungan silang maging independent din balang araw gaya mo. Kasama rin sa aral na ito ang pagkakaroon ng legacy thinking o ang paghahanda para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi ka na lang nag-iisip para sa ngayon,
o kung paano ka magsasaya ngayong weekend, kundi tinitingnan mo na ang long-term effects ng bawat desisyon mo para sa iyong mga anak o magiging anak. Nagsisimula ka na ring mag-isip tungkol sa mga bagay gaya ng life insurance, education funds, at estate planning nang hindi na kailangang ipangalandakan sa iba. Ang layunin mo ay masigurado na hindi mararanasan ng mga susunod sa iyo ang hirap na pinagdaanan mo at mabigyan sila ng head start sa buhay na hindi mo nakuha dati. Para sa isang specific actionable guide sa huling aral na ito, kailangan mong mag-set ng tinatawag na health fund o tithing fund sa iyong budget. Maglaan ng 5 to 10% ng iyong monthly income sa isang hiwalay na account na nakalaan lamang para sa pagtulong o sa mga donasyon. Sa ganitong paraan, kapag may lumapit sa iyo para humingi ng tulong, hindi mo na kailangang mag-isip kung mababawasan ba ang budget mo sa kuryente o pagkain dahil may nakalaan na talagang pera para doon. Kapag naubos na ang laman ng fund na iyon, matututo kang magsabi ng no nang may paggalang dahil alam mong naibigay mo na ang iyong limitasyon para sa buwang iyon. Sa huli, ang pagyaman ng tahimik ay nagbubunga ng isang mapagkumbabang puso dahil alam mo kung gaano kahirap ang bawat step ng iyong pinagdaanan. Hindi ka na naghahanap ng palakpak o validation mula sa ibang tao tuwing gumagawa ka ng mabuti dahil ang reward mo ay ang makitang nagbabago rin ang buhay ng mga taong natulungan mo. Ang tunay na yaman ay nagiging blessing kapag ito ay ginagamit sa tamang paraan at may tamang disiplina. Habang lumalaki ang iyong net worth, mas lumalalim din dapat ang iyong pakikiramay sa iba pero laging may kasamang talino at sistema. Tandaan na ang pinakamagandang ingay na magagawa ng iyong yaman ay ang pasasalamat ng mga taong natulungan mong tumayo sa sarili nilang mga paa. Bilang pagtatapos, ang pagyaman ng tahimik ay hindi lamang tungkol sa dami ng zero sa iyong bank account, kundi sa kalidad ng iyong pagkatao at disiplina sa buhay. Natutunan natin na ang tunay na asenso ay nagsisimula sa pagpili sa assets kaysa sa mga luhong panandalian lamang. Ang pagpapahalaga sa iyong oras at ang pagbuo ng isang invisible safety net ang magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan mula sa stress at utang. Higit sa lahat, ang patuloy na pag-invest sa iyong kaalaman at ang pagkakaroon ng sistema sa pagtulong sa iba ang magsisilbing pundasyon ng iyong legacy bilang isang matalinong Pinoy. Tandaan, mga ka-tips, na ang tagumpay ay mas matamis kapag ito ay pinagtrabahuhan ng may focus at pagpapakumbaba. Huwag kang mapagod sa iyong tahimik na paglalakbay dahil ang resulta ng iyong pagsisikap ang siyang gagawa ng ingay para sa iyong kinabukasan. Patuloy lang sa pagdiskarte at laging piliin ang paglago sa bawat aspeto ng iyong buhay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay